Hello, kumusta mga kapatid? Taga-subaybay sa Panginoon, mga kasama, mga kapatid, mga pinagpapala. Purihin ng Diyos na narito pa tayo, 2022. At purihin ang ating Panginoong Diyos na tayo'y narito pa, buhay pa, malakas pa, at nagpapatuloy na kilalanin siya, nagpapatuloy na luwalhatiin siya, nagpapatuloy na maglingkod sa Kanya. At purihin ng Diyos sa kapayapaan. Meron pa tayong kalayaan na sama-sama, magtitipon-tipon. May mga lugar na wala ang ganito. At tayo narito pa. At magsama-sama dahil sa biyaya. Dahil tayo biniyayaan ng Diyos. We are not to prostrate the grace of God. Alam niyo yung prostrate, yung bang ating baliwalain or ating parang apoy na ating patayin. Yun ang biyaya ng Diyos. Parang naglalagablab, huwag nating patayin. Kailangang tanggapin, kailangang magbabaga sa atin ang biyaya ng Diyos sapagkat narito tayo sa panahon ng biyaya. Itong biyaya ng salita ay ngayon naman araw na ito ay mangungusap sa 2022, the third Sabbath, the third week. We're still in the New Year. At sa New Year, sa bagong taon, gumawa tayo ng mga mensahe ng tinatawag na foundational, mga haligi, mga matatag na mga mensahe ng Diyos upang tayo'y palakasin, upang tayo'y buuhin, upang tayo'y samahang matatag sa mga pundasyon ng kanyang mga salita. Naalala nyo, sa bagong taon, tayo nag-uusap sa mga bagay, panawagan upang tayo'y tulungan na maging malakas at matatag sa pagharap ng bagong taon na yan. Sinabi natin ang 7 bagay. Una, kailangan nating matuto sa mga nakaraang mga karanasan. Kailangan nating alamin at sundin ang mga kalooban ng Diyos. Kailangan nating lumago sa taong ito sa pananampalataya at sa biyaya ng Diyos. At dapat nating gamitin ang ating panahon at alalahaning pansamantala lamang tayo sa mundong ito. Dapat matutunan nating disiplinahin, disiplina ang ating mga sarili ng mas maayos. Pang-anim, sinabi natin, kailangan nating magsisisi upang tayo baguhin, linisin ng Diyos. Magsisi tayo ng ating mga kasalanan at lumago sa ating pagkatakot sa Diyos. Itong pagsisisi, kasama yan sa pagkatakot sa Diyos. Kaya pang-7, kailangan nating manalangin at magbubulay-bulay sa pagharap nitong bagong taon. Kaya ng araw na ito, bulay-bulay pa rin ito. Magdili-dili, manalangin sa pagharap. At pangalawang mensahe natin noong nakalipas na Sabbath na pananambahan, sinabi natin ang tawag, panawagan na naman ulit sa pagpapatuloy sa matyaga, matatag na panampalataya. Hindi maaaring magpatuloy ang hindi matyaga. Kailangan matyaga upang magpatuloy. Kaya panawagan sa isang matyagang pagpapatuloy sa pananampalataya. Hindi dapat matigil dahil ang mga maligtas ay nagpapatuloy hanggang wakas. Ang mga totoong tunay, ang mga totoong kanya, ang mga Kristiyanong nagsasabing kami ay totoo, ay nagpapatuloy na matyaga hanggang wakas. Sinabi natin yan na lagi tayong lumapit sa Diyos. Kailangan nating hanghawakan na matatag ang pagpapinahayag nating pananampalataya. Itong ating pananampalataya ang ating inihayag araw-araw
hawakang matibay na hindi mababasag para tayong humahawak ng basaging bagay. Kailangan nating udyukan ang mga kapatid, ang bawat isa, patungo sa pag-ibig at mga mabubuting gawa. Patungo sa pag-ibig. Kailangan nating ipagpatuloy, huwag pabayaan ang ating pagtitipon. Magpatuloy, mga kapatid. Sa lahat ng makakaya, kailangan magpatuloy. Huwag nating itakwil ang ating pananalig sa Diyos. Nanalig na tayo, manalig araw-araw, patuloy na manalig at hindi maaring ibaba o iwanan o itakwil. Kailangan nating magpatuloy na magtiis, long suffering. We are to be patient and long suffering. Pang katapusan, tayong kailangan tayong mamuhay sa pananampalataya. Ang pananampalatayang nasa iyo, nasa akin, na tinanggap mo na biyaya nung tayo'y nakarinig ng Ebanghelyo at sumampalataya dahil tayo binuhay ni Kristo. Nagkaroon tayo ng pananampalataya, akibat yung pagsisisi. At ang pananampalatayang yan patuloy na siyang mamuhay sa ating puso, na mamumuhay tayo sa pananampalataya. Na ang mga bagay na hindi nakikita ay makikita. Mga bagay ng mga pangako, pag-asa sa dumarating ay hindi natin nakikita, ngunit makikita natin sa pananampalataya. We are like wearing the eyeglasses of faith, the things that we do not see, the things that we do not see with our naked eyes. We see them by the faith of the Lord Jesus Christ in us. Nakikita natin ang unahan, ang ating lakad na may kadiliman sa pamamagitan ng biyaya, liwanag ng pananampalataya. Ngayon, patuloy tayo sa isa pang serye ng katatagan sa bagong taon ng 2022. We still have to continue on a foundational message on making the new year 2022 strong in the faith, that we will be overcomers of the Lord. Kaya isang serye ng pakikinig sa Diyos. Pag-aralan natin ang mga principles of hearing God. Mga prinsipyo sa pakikinig sa Diyos. Pakikinig. Ito ang mensahe natin sa mga darating na mga linggo. Pag-aralan natin itong prinsipyo ng ating pakikinig sa ating Panginoon. Kung may mensahe, may katotohanan na napakahalaga na buuhin ang buong Biblia upang maging atin ang mga mensahe niya, upang ang bawat bagay na kanyang iparating sa atin ay tunay na maging atin at tunay na maging matatag para sa atin. Itong pakikinig, doon papasok, doon darating, doon maging matatanggap ang bagay na ipaabot niya sa atin, sasabihin niya sa atin, pangungusap niya sa atin. Pakikinig. So we will learn on this maybe 3 weeks of the principles of hearing God. Pakikinig sa Diyos. Hindi lang tungkol sa mismo sa Biblia. Bagamat ang Diyos ay nangungusap talaga sa Biblia, ngunit ang Diyos ay tunay na nangungusap. Nangungusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita ngayon at sa ibang bagay na hindi lumalayo sa kanyang salita. Pag-aralan natin yan. Yan ang ating pag-aralan. Manalangin muna tayo.
Banal na Diyos, makapangyarihang Panginoon at Ama, kami ay lumalapit sa inyo muli upang hingin ang inyong biyaya at karunungan, inyong kapangyarihan, dahil kami ay lalapit sa inyong salita ng biyaya. Purihin ka sa biyayang ito. O mabiyayang Diyos, biyayaan niyo kami ng maayos na pakikinig at tama at wastong pag-unawa sa mga bagay na iparinig, iparating niyo sa amin. Turuan niyo kaming tunay na marinig at maunawaan namin ang mga ito. Pundasyon muli sa aming 2022 na pananampalataya sa inyo. Samahan niyo kami sa bawat bagay, bawat prinsipyo na aming iuukol, na aming kunin, ng aming pakinggan, na aming gawin. Purihin ka sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. The principles of hearing God. Pakikinig. Napakahalaga. Tayo'y lumaki sa salitang ito sa ating bahay. Makinig ka. Bawat sabihin ng ating ama, ng ating ina, ang ibig sabihin ay sundin. Kaya ang pakikinig at pagsunod, nagsasama-sama yan. Sinasabihan tayo upang gagawin natin. Yan din ang pakay ng ating prinsipyo, mga prinsipyo sa pakikinig sa Diyos. So it's going to be a general issue of God speaking to us. Hindi lang mismo sa salita niya na ating pinapakinggan, ngunit paano ang Diyos mangungusap sa atin na tayo na may makinig sa Kanya. Tingnan natin ang kabuuhan ng mga bagay na prinsipyo kung paano ang Diyos mangungusap at paano naman tayo na sinasabihan. Una, itong God continues to speak to His people to reveal His will and ways in different means. Ang Diyos ay patuloy o nagpapatuloy na nangungusap sa Kanyang bayan, sa Kanyang mga tao, upang ipahayag ang Kanyang kalooban at pamamaraan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Nagpapatuloy siyang nagsasalita, nangungusap. Hindi siya natatapos, hindi siya tumitigil. Hanggang ang panahon ay narito pa, hindi pa dapat natapos ang Kanyang plano. Itong sanlibutan ito, nangungusap siya. Mayroon siyang bayan, mayroon siyang iglesia na kailangang makinig, kailangang sabihan, kailangang iparating ang Kanyang kalooban at pamamaraan, at siya nagsasalita. Nagsasalita ang Diyos, naghahayag ng Kanyang kapangyarihan. Una noon, hanggang ngayon, sa pamamagitan ng Kanyang kalikasan. Ang kalikasan, ang langit, ang buwan, ang mga bituin, ang kalangitan, ay nagpapahayag ng kaluwalhatian, nagsasalita. Tingnan nyo ang Salmo, ang awit 19, ang 1 hanggang 4. Ang sangkalangitan ay nagpapahayag sa kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikita ng kalawakan ang gawa ng Kanyang kamay. Sa araw-araw ay nangagbabadya ng pananalita, at gabi-gabi ay nagpapakita ng kaalaman. Walang pananalita ni wika man na kung saan ang kanilang tinig ay hindi naririnig. Ang kanilang pising panukat ay lumalaganap sa buong lupa. Ganon ang mga gawa ng Diyos sa universe, nitong mundo, ay nagsasalita tungkol sa Kanya, tungkol sa tagapaglikha. Ang ginawa niya, nagpapakita na siya ay gumawa nito. Hindi mo na kailangang itanong, ito'y pupunta sa ating puso't damdamin dahil ilinagay niya ang Kanyang sarili sa ating damdamin. Makikilala natin siya una sa pamamagitan ng Kanyang mga likha. Yan ang unang pagsasalita ng Diyos. Kaya sa ating paglalakbay, sa ating
paglalakad at makikita natin ang langit, makikita natin ang kalawakan, ang mga ilog, ang mga dagat, ang mga bituin sa gabi at ano-ano pang mga bagay na nagpapakita na ginawa ng Diyos ang mga ito. Tayo nga'y magpasakop sa Kanya. Tayo magsasabing napakadakila ang Diyos, napakalaki ang Diyos, napakabuti ng Diyos. Ako'y napakaliit at ang mga bagay napakalaki, ngunit siya'y nag-iisip sa akin. Yan ang sinasabi ni David sa kanyang salmo sa Salmo 8. Ano ba ang tao? Sino ba ako na ikaw ay nag-aalaga sa akin? What is man that thou art mindful of him? Yun. Una, ang Diyos ay nagpapatuloy na nagsasalita sa iba't ibang pamamagitan ng iba't ibang bagay. Una, sa kalawakan, sa mga ginawa niya. Pangalawa, sa pamamagitan noon ng mga propeta. Hebreo 1:1, nagsasabi na ang Diyos noong una, sa Hebreo 1:1, ang Diyos na nagsasalita noong nakalipas na panahon sa mga ninuno na sa sari-saring panahon at sa iba't ibang panahon, iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Propeta ginamit ng Diyos, no? Mga tagapagsalita ng Diyos. Pumili siya ng mga tao at mangungusap sa kanila at yun ay iparating. Yun ang special na revelation. Ang general revelation, yung pagpapahayag ng Diyos sa kalawakan, sa mundo. Sinasama na niya, pangalawa, ang natatanging pagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta. At maya-maya, ginawa pa niyang mas natatangi sa pamamagitan na ng kaniyang salita na si Jesus. Kaya ang libro ng Hebreo 1:2 nagsasabi, at nagsasalita sa atin sa mga huling araw na ito ngayon, kasama ang huling araw, sa pamamagitan ng kaniyang anak na siyang itinakda niyang tagapagmana ng lahat ng bagay at sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang mga sanlibutan. Ngayon, sa salita ang Diyos sa pamamagitan ng anak, sa pamamagitan ng salita. Si Kristo ay ang salita. Sa salita siya, nasulat ang salita. Kung ang Diyos ay nagsasalita, yun ay si Jesus. Juan 1:1, sa pasimula ay naroon ang salita. Ang salita ay sumas sa Diyos at ang salita ay Diyos. Itong salita ng Diyos, si Jesus ito. Siya ay the written word. Kung atin siyang mababasa, kung atin siyang mapakikinggan ng mga mensahe, siya nagsasalita sa atin. Ngayon, nagsasalita siya. Mga propeta dati, ngayon, pamamagitan niya at sa kanyang mga salita. Makinig tayo. Itong salita ng Diyos na siya nagsasalita sa atin, iba't ibang paraan. Sasalita siya sa pamamagitan ng pangangaral, kagaya ngayon, nangangaral ng salita. Isang espesyal o natatanging paraan ng kanyang pagsalita, a very ordained and special way of God speaking to us is through preaching. Itong pangangaral ng salita. Kung mayroon pang paraan ang Diyos ay nagsasalita ng natatangi, if there is a way, a better way, a special way where God truly speaks to His people, that He will be heard so clearly, it is through the study and preaching of the Word by people whom He has chosen. Ito yon. Kami, ang mga taong nagsasalita sa pag-aaral na pinili ng Diyos upang ipamahagi, upang ituro, upang ipangaral. Preaching. Makinig tayo sa Efeso 3:8. Si Pablo ay pinili ng Diyos upang maging tagapagturo, upang tagapangaral ng salita. Sa Roma 10, versikulo 15, sinabi ni Pablo, paano sila makapangaral kung hindi sila ipadala, kung hindi sila susuguin. Yung mga sinusugo, kagaya ni Pablo, isang apostol, nangaral.
Kaya ang pangangaral, paraan ng pagpapadala ng kaniyang mga salita hanggang ang mga tao ay susunod sa pananampalataya, patuloy na susunod, patuloy na makinig, kagaya ngayon sa inyo. Pangalawang Timoteo 4:2, ang pangangaral ay isang ordained way. Tinawag ni Pablo si Timoteo na mangaral, magturo, at sasawayin ang mga tao sa pamamagitan ng salita. Biyayaan ang mga tao sa pamamagitan ng salita. Ituro ang katotohanan. Yon, si Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng kaniyang salita, sa kaniyang pangangaral. At sa pamamagitan ng salita din ng Diyos, tayo'y nagbabasa, tayo'y nag-aaral sa ating bahay, tayo'y nagbubulay-bulay. Kasalita siya. Patuloy siya nangungusap sa atin, hindi lang sa preaching of the word on the times of our worship, but also on our private individual lives, when we read His word, when we study, when we meditate. There, God speaks to us clearly. Nagsasalita siya sa atin. At sa mga pagsasalita niya, siya ay nagsasaway sa atin. Siya ay nagtuturo sa atin. Siya ay nag-uutos sa atin. Ano pa? Siya ay nagtutuwid sa atin. Mga bagay na ginagawa niya upang mabuo ang ating pagkatao, malinis, at maging mga taong handa, malinis sa pagharap sa kaniyang pagdating, at hindi tayo mahihiya. Sinabi ng 1 Juan 2:28. At ang Diyos din ay nagsasalita sa iba't ibang paraan, sa paraan ng mga otoridad sa ating buhay. Spiritual authorities of our lives. Ano ba ang mga otoridad ng ating bahay? Una, doon sa ating bahay, ang ating mga magulang. God ordained parents to speak to us, especially Christian families, Christian parents. May mga ama at ina tayong gabay na pinili ng Diyos upang tayo turuan. Kaya ang kautusan ng Diyos sa pang-apat, nagtuturo na galangin ang ating ama, pang-5 yata ito, na at ina, upang hahaba ang inyong buhay. We are called to obey our parents, na susunod tayo sa kanilang mga payo, salita, sa kanilang utos. Ganun din parang salita na rin na ng Diyos. Kaya ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng ating mga magulang. Susundin natin, susundin ninyo ang inyong mga magulang sa mga mabuting bagay na kanilang tinuturo. Sa lahat ng mga bagay na tayo'y dinala at ituturuan, ang mga magulang ay otoridad. Nagsasalita sila para sa atin at upang sa ating ikabubuti. So, ang Diyos din na nagsasalita para sa pamamagitan ng ating mga magulang. Kaya susundin sila. Ayon din sa kay Pablo sa Episo 6:1 at 2, na mga anak ay dapat pasakop, dapat susunod sa pangungusap sa mga aral ng mga magulang. Yan, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan nila. Ang sunod, ang Diyos ay nagsasalita tunay sa pamamagitan ng mga otoridad sa iglesia. Mayroon tayong mga pastor, mayroon tayong mga elders. Nagsasalita sila ng mga makadiyos na mga pangulo ng iglesia na sinusunod. Dapat kailangan makinig din tayo. Ayon sa Hebreo Kapitulo 13, mababasa natin na ang Diyos ay tumatawag upang pakinggan ang mga taong ito sa ating buhay. Sa Hebreo 13, sinasabi na ng 17, mangagsisunod kayo sa kanila na mga may pamumuno sa inyo, at mangagpasakop ng inyong mga sarili
sapagkat nagbabantay sila sa inyong mga kaluluwa. Yun, tinawag tayong susunod sa mga pangulo ng iglesia. Pinili na mga tao upang tayo paglingkuran, mangusap, mangaral. Yan. At ang Diyos din ay nagsasalita sa ano pang paraan. Dito pa tayo sa prinsipyo 1. Ang Diyos ay nagsasalita din, nangungusap sa pamamagitan kanina sa mga spiritual na otoridad, mga parents at mga parents in the church, mga pastor. Ito naman, mangungusap siya sa pamamagitan ng kanyang espiritu. God speaks to us through His Spirit. Ang espiritu ng Diyos. Totoo nga nangusap siya, gamitin niya ang salita niya, gamitin niya ang ating mga magulang, gamitin niya ang mga pastor. Pero mismo, ang espiritu ay nangungusap sa ating mga puso. Yung mga salita na itinuturo sa atin, ibabalik niya, dalhin niya. Habang tayo nagbabasa at nag-aaral, mangungusap ang banal na espiritu. Mangungusap siya. Sabi nga niya sa Roma 8:16 na ang espiritu ng Diyos ay nagpatutuo sa ating espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Una, nangungusap ang Diyos na espiritu sa pamamagitan ng espiritu natin upang patutuhanan na tayo ngay mga anak ng Diyos. Nangungusap rin siya sa ating mga panalangin na turuan niya tayo maghingi ng tama. Nangungusap siya sa tayo naglalakbay, tayo naglalakad, tayo natutulog. Nangungusap ang espiritu. At kailangan nating malaman ang mga salitang ito na pangungusap niya sa atin. Sa pamamagitan din ng salita, kailangan hindi maging magkontra. Kailangan yun bang aking narinig sa Panginoon ay yun ba ay magkatapat doon sa salita ng Diyos? Kung magkasama, kung mayroong tinatawag na unity of the word and God speaking to you, tama yan. Ay, nagsasalita sa akin ng Diyos. Kung sinasabi niya magsisisi ka, kung sinasabi niya gawin mo ito, kung sinasabi niya huwag mong gawin yan, sa ating mga panalangin, sa mga bagay na hindi natin alam at hindi sinasabi ng Biblia, tungkol sa mga desisyon, tungkol sa mga gawin, tungkol sa mga bibilhin, manalangin tayo at siya ay magsasalita at mangungusap sa atin ay ituro niya ang tama sa atin. Yun, God speaks to us through His Spirit. Pang-anim, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga panganaginip, sa mga pananaw. May mga panaginip tayo na siya nangungusap. Nangungusap siya sa ating pagtulog, sa ating mga paghihimbing. May mga panaginip na lumalabas. Kailangan alamin natin kung makabiblia ba ang mga ito. Dapat panaginip na makabiblia, ibig sabihin hindi siya lumalabas sa mga pagsasalita ng Diyos. Ano bang mga karanasan mo sa linggong yan, sa buwang yan? Naginip ka ba na ikaw ay dapat magsisisi? Naginip ka pa ng mga bagay na magturo sa iyo ng tama? Kailangang marinig mo ang mga yan. Yan din ay ginagamit ng Espiritu ang iyong mga panaginip upang mangyari ang mga yan. Sa Biblia, ang dami-daming mga bagay sa panaginip ng Diyos ay nagsasalita. Nagsasalita siya kay Jose noong si Jesus ay sinilang at nagkakasama sila ni Maria. Panaginip ang ginamit. Nagsasalita ang Diyos kay Pablo. Nagsasalita ang Diyos kay Daniel. Nagsasalita ang Diyos kay Abraham. Sa mga ama ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga pananaw at panaginip. At hanggang ngayon, nangyayari sa atin at ginagawa niya sa atin, makinig tayo. Kaya, una, prinsipyo ang Diyos ay nagsasalita patuloy sa pamamagitan ng upang ihayag ang kanyang mga kalooban at pamamaraan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Kaya yon ang iba't ibang paraan. Naranasan natin ang 7 bagay, mga pamamaraan ng sanlibutan na hindi nakikita, ang mga bagay na ginawa niya, pamamaraan ng mga propeta, pamamaraan ng kanyang salita, pamamaraan ng mga spiritual authorities sa bahay at sa simbahan, pamamaraan ng kanyang espiritu, pamamaraan ng panaginip, at katapusan pamamaraan ng mga karanasan. Mayroon pa palang ito, mga karanasan natin. Nagtuturo din ng mga ito. Sinabi nga ni
hope ang mga taon na lumipas ay karunungan, nagsasabi ng karunungan. Kaya kung tumatagal ka at nakakaranas ka ng maraming bagay, matuto ka. They are wisdom. Tuturuan tayo sa karanasan, sa mga maling mga desisyon. Tuturuan tayo na maging tama sa susunod. Sa mga masasamang bagay nating ginawa, tuturuan tayo na itama natin. Ang ating karanasan ay aral, ang ating karanasan ay guro na tayo'y ituwid, na tayo'y samahan na mas mabuti sa sunod. Una pa lamang na prinsipyo yan. God continues to speak to His people to reveal His will and ways in different means. Pangalawang prinsipyo, tungkol sa pananalita, tungkol sa pangungusap ng Diyos sa atin. God's people will hear God speak to them. Ang mga taong pag-aari ng Diyos ay makikinig sa pangungusap ng Diyos sa kanila. Ang mga sa Diyos, makikinig sa Diyos. Ikaw ay totoong sa Diyos, makinig ka sa Diyos. Sinabi niya. The truth is, God's people will hear God speak to them. Yan ang sinabi ni Jesus sa Juan 10:27 na ang kanyang mga tupa ay nakakakilala sa Kanya at sumusunod sila sa Kanya. My sheep hear my voice and they follow me. Kilala sila sa Kanya at sumusunod pa. At sinabi naman niya sa kabila na ang hindi niya mga tupa ay hindi rin mga karinig sa Kanya at hindi rin susunod sa Kanya at hindi rin sumampalataya sa Kanya. Ayon sa Juan 10:26 o 15 at 26, hindi sila kumikilala. At ang totoong mga sa Diyos, makinig sila at ibig pa nilang makinig. Sinabi ni Jesus sa Juan 8:47, sila na sa Diyos ay makikinig sa Diyos, sa mga salita ng Diyos. At kayo ay hindi nakikinig sapagkat hindi kayo sa Diyos. Yan ang sinabi niya sa mga Hudyo na hindi sumampalataya at nakikinig. Sabi niya, kayo ay hindi nakikinig sapagkat kayo hindi akin, hindi kayo tupa ko, hindi kayo sa Diyos. Dahil lang sa Diyos ay nakikinig sa Diyos. Kaya dito sa inyo, sa Taif, kung ikaw ay sa Diyos, kung ikaw ay kumilala na sa Diyos, kay Kristo na yung tagapagligtas, tanong, nakikinig ka ba sa Kanya? Kung nakikinig ka, di ikaw ay sa Diyos. Kung hindi ka nakikinig, at hindi ka nakakunawa, baka hindi ka sa Diyos. Yun ang katotohanan na nakikinig tayo. Dahil yan ay sa Diyos tayo. Nakakaunawa tayo. Binigyan tayo ng karunungan. Makaunawa sa Kanya. Yan ang biyaya. Biyaya ng pakikinig. Biyaya ng pag-unawa. Dahil tayo ay mula sa Diyos. Yan ang awit 85:8 nagsabi, pakinggan ko kung ano ang sasabihin ng Diyos na Panginoon. Siya ay nagsasalita ng kapayapaan sa atin. Hindi lang na makikinig ang mga tao ng Diyos, kundi ibig nilang makinig. They like, they desire, they delight to hear Him. Hindi sila napupuno, hindi sila nahihirapan, hindi sila nagsasawa, kundi gusto nila, ibig nilang makinig. Ganun sana, ganun dapat. Ay, preaching of the word na, ay, panambahan na, ay, punta na tayo, makinig na tayo. Ganun dapat ang i-practice natin. Humingi tayo ng tawad, humingi tayo ng magsisisi tayo pag tayo'y naghihirap na sa pakikinig. Kung may panahon na ang pakikinig ng salita ay hirap sa iyo, kabigatan sa iyo, magsisisi ka kapatid. Ang pagkain ba sa iyo ng masarap ay mahirap? Hindi. Gustong-gusto mo pupunta sa kainan. Ang salita ng Diyos ay pagkain. Dapat mayroon tayong appetite nito. Gusto nating gawin. Gusto nating makinig. Gusto nating magkaroon ng salo-salo ng mga salita ng Diyos. Pangatlo, kailangan nating mabago sa pag-iisip at nakatalaga sa Diyos upang marinig ang Diyos. Ang pakikinig sa Diyos
ang pagsasalita niya sa atin ay bunga ng isang puso na binago at nakatalaga sa Kanya. Kaya ano ang kondisyon upang makinig sa Diyos? Dapat mayroon tayong malinis na puso. Tayo na bago sa pag-iisip at nakatalaga. Bunga niyan, malinis, matuwid na puso. Sinabi ng Mateo 5:8, mapalad ang may malinis na puso pagkat makikita nila ang Diyos. Malinis na puso. Blessed are the pure-hearted, the pure heart, they will see God. Ganon din ang prinsipyo na yan, mapalad ang may malinis na puso. Mapalad ang may binagong puso. Ang may malinis na puso, binago na puso. Ano ba ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan ay nilinis ng Diyos na puso. Awit 24:3 at 4, sinong makakalapit at makakatayo sa harapan ng Panginoon? Silang may malinis na kamay at may isang pusong dalisay. Sino daw ang makalapit tayo? Lalapit tayo sa ganitong pagsasama-sama. Huwag nating parang hindi galangin. Galangin natin ang pagsama-sama. Dapat malinis tayo. Dapat pagpunta natin sa church, prayer meeting man, panahon man ng Sabbath day, dapat doon sa bahay pa lang, doon kung saan ka, magpalinis ka na ng Diyos. Panginoon, ako'y pupunta na sa inyong pag-fellowship, sa worship. Hugasan niyo ako. Handain mo ako na makinig. Handain mo ako magpuri sa inyo. Handain mo ako at tanggapin mo ang aking pasalamat. Ganon. Pang makinig, kailangan tayong binago ang pag-iisip at nakatalaga. Dalawang bagay. Nabago sa pagsisisi at nakatalaga. Ang banal na espiritu ay nangungusap lamang sa mga binabanal. Hindi siya mangusap sa maruruming puso. Yung mga pusong malinis. Ang pagsisisi ay siyang nagbabago ng pag-iisip. Nung una na ang Ebanghelyo ay dumating sa inyo, sa atin, tayo dinala sa pagsampalataya at pagsisisi. Ganon din, ang Ebanghelyo ay susunod yan. Hindi aalis. Sabi ni Pablo, tayo mamuhay ayon karapat-dapat sa Ebanghelyo. Sa ating panaw, sa ating lakbay sa buhay, ang Ebanghelyo ay sumusunod. Parang isang shooting ba ng kamera ay sumusunod sa mga taong naroon sa papel ng kanilang gampanan. The camera is going wherever they go. Ganon yan, ang Ebanghelyo ay parang ganon, naroon sama. Ano bang Ebanghelyo? Ang makapangyarihang Ebanghelyo ng pagtawag ng pagsampalataya at pagsisisi. Sunod yan upang tayo patuloy na sumampalataya, patuloy tayo magsisisi. Ang pagsisisi ay kailangang sunod na sunod sa atin upang sa anumang bagay baguhin tayo patuloy. Baguhin, hindi tayo maalis sa pagbabago. Bagong puso. Ang pagbabago ay nangyayari lamang sa pagsisisi. Ang ibig sabihin, sa bawat kasalanan, sa bawat kasamaan, sa bawat bagay na naroon sa atin, ay tuloy ng Diyos na tanggalin, linisin. At sa pagsisisi lamang yan nangyayari. At sa bawat paglilinis ng Diyos ng mga bagay na tayo marumi, nangyayari yan sa pagsisisi. Kaya ang pagsisisi ay nagbabago ng ating pag-iisip. Repentance is the renewing of the spirit of our mind. Nababago ang ating isip sa pamamagitan ng pagsisisi. At matapos niyan, tayo'y nakatalaga. Ang ating pagsisisi nagdudulot ng ating pag-aalay sa Diyos, pagtatalaga sa Diyos. Kaya ang ating pakikinig sa Diyos ay bunga, kondisyon ng ating pagbabago ng pag-iisip sa pagsisisi at kondisyon ng ating pagtatalaga. Nagsisisi tayo, itinalaga sa Diyos upang makinig at marinig natin ang Diyos. Ang mga taong matitigas, mga taong hindi nagsisisi, ang mga taong hindi nagtatalaga sa Diyos na walang pakialam, hindi makakarinig sa Diyos. Ganon. Kaya kailangang makinig tayo sa Diyos, ngunit tayo nagsisisi at tayo'y nababago sa pag-iisip at tayo nakatalaga. Kaya sa bawat umaga nagigising tayo,
hingin natin lagi ang paglilinis ng Diyos at italaga bawat araw ang ating buhay. Sabihin natin, Panginoon, aking hinihiling ang iyong paglilinis sa pamamagitan ng inyong dugo. At ako'y ating iaalay muli ang aking puso sa inyo, ang aking buhay. Tulungan mo akong ngayon, mangusap ka sa akin. Ganun, araw-araw. Ito ang buhay Kristiyano, upang ang pakikinig ay patuloy na dumadaloy at maririnig ang kanyang tinig at tayo patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban na hindi nawawala. Naroon tayo sa isang lakbay na patuloy na ginagabayan, patuloy na sumusunod, patuloy na kumikilala. Ganon. Ang pangatlo, kailangan nating mabago sa pag-iisip at nakatalaga sa Diyos. Pangapat, God calls us to hear Him that we may fulfill His word. Tinawag tayo ng Diyos na makinig sa Kanya upang tuparin ang Kanyang salita. Ang pakikinig at pagsunod ay magkasama. Sasabihan tayo, mangungusap sa atin, magsasalita sa atin. Anong dahilan? Upang tayo'y gaganap, upang tayo'y tutupad, upang tayo'y gagawa, upang tayo'y susunod. Santiago 1:22. Yan man lagi ang ating bersikulo sa Santiago 1:22. At nagsasabi na maliwanag ang salita ni Santiago. Sabi niya, but be ye doers of the word and not hearers only. Subalit maging mga tagatupad kayo ng salita at hindi mga tagapakinig lamang na dinadaya ang inyong mga sarili. Tagapakinig lamang, hindi maaari. Tagatupad. Yung parating ang salita, pinapakinggan sa mga pangangaral na kanyang kalooban, na kanyang ordain upang isagawa. Ang pakay, ang dahilan na iparating ang salita, mangungusap siya upang isagawa, upang tuparin. Hindi maaaring dito lang at wala na. Yan ay iparating upang gagawa. Yan naman ang aral, alam naman natin yan. Simula pa tayong bata, bawat maririnig ng mga salita ng ama, ng ina, ay upang isagawa. Pagsabihan tayo ng bibili ng isang bagay, hindi ka maaaring upo. Pupunta ka talaga at bibili. Sinasabihan ka ng isang bagay na gagawin mo sa araw, gagawin mo. Hindi pa rin marinig lang at uupo ka. Ang kaakibat na tungkulin sa mga naririnig ay kailangang makinggan. Ang pakikinig ay pagsasagawa. Sa Biblia, sa pahayag, may 7 iglesia na isang larawan ng lahat ng iglesia ngayon. Kung mag-isip tayo ng lahat ng iba't ibang klaseng iglesia sa mundo, naroon sa 7 iglesia. A complete picture of the Church of God in the world today is shown in the book of Revelation, where God speaks to the church of today through these 7 churches. At sa bawat salita na sinasabi niya sa mga iglesyang ito, sa mga bagay tungkol sa sinasabi niya sa kanila, kung ano silang klase, kung ano ang kanilang pagkakamali, kung ano ang kanilang dapat isagawa, laging sinasabi sa dulo, ang may pandinig, makikinig. Ang may pandinig sa 7 paraan, sa 7 panahon, inuulit-ulit ng Espiritu. He who hears the Spirit of God will hear. Siyang nakakarinig sa sinasabi ng Espiritu, makinig. Makinig tayo. Tinawag tayong makinig sa mga bagay na kanyang sinasabi upang isagawa. Tuparin. Deuteronomy 31:1 at 31:12. Upang kanilang marinig ang aking mga salita at matutunang matakot sa Panginoon at isasagawa ang lahat ng mga salita. Matakot at magsagawa. Yun, partnership of the fear of God and the obedience to the will of God. Tinawag tayo, sabihan tayo, mangusap siya upang isagawa. Yun ang pakay. Ibig sabihin, bawat mensahe sa Taif
Covenant Reformed Church. Kalooban ng Diyos, makinig tayo, isagawa. Magkasala tayo. At nagkakasala na tayo lagi sa pakikinig na hindi ginagawa. Kaya lagi sa ating mga pakikinig sa mga mensahe, sa panahon ng pangangaral, magnalangin tayo na isagawa. Maraming iglesia na magtitipon-tipon ng mga Reformed churches sa hapon upang ang mga mensahe na kanilang pinakinggan, idalangin nila. Kaya sa mga prayer meeting, dapat iuuna yung mga pangangaral ng salita at ipanalangin na tayo'y magsagawa sa mga ito sapagkat unang kalooban ng Diyos na isagawa niya ay ang kanyang mga sinasabi sa atin, lalo na sa pangangaral ng salita. God calls us to hear so that we may fulfill His word. Katapusan sa aral na ito sa ating serye ngayong unang mensaheng ito, God wants us to hear Him that we may fear Him. Kalooban ng Diyos na tayo'y makinig sa Kanya upang tayo'y matakot sa Kanya. Medyo sinabi na natin kanina, buuhin natin ngayon. Kalooban ng Diyos na tayo'y makinig upang matakot. Ang pagkikinig, magdala dapat ng takot. Sa Deuteronomio 4:10, sinabi ng Biblia, pagpipisanin mo sa akin ang aking bayan, aking ipaparinig sa kanila ang aking mga salita upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw ng kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa, upang kanilang maituturo sa kanilang mga anak. Pakay ng Diyos ang takot, pagkatakot sa Kanya sa pakikinig nila. At sa pagkatakot nila, isagawa nila. Yun naman ang sinabi sa 31:12 ng Deuteronomy. Pagkatakot sa Diyos, ito yung banal na takot. Ito yung takot na may pinakamataas na galang. Hindi itong takot na parang namamalo. Takot na para tayong papatayin. Hindi, ito yung takot natin sa ating Diyos na lumikha sa atin. Takot natin sa Diyos na ating Ama na kasama ang pag-ibig. Takot na nagdadala sa atin na lumayo sa kasalanan. Yan ang sabi ni Solomon, to fear the Lord is to hate evil. Ito yung kagaya ng takot ng isang lalaki na asawa na hindi siya gagawa ng kasamaan sa kanyang minamahal na babaeng asawa. Hindi siya maghanap ng iba sapagkat mahal niya. Ganon ito. Ang takot natin sa Diyos ay nagdadala sa atin sa paglayo ng kasamaan, sa paggawa ng masama, at sa pagsunod sa Kanya, sa pagganap sa mga kalooban niya. Takot sa Diyos, yan ang dahilan na tayo'y makinig sa Kanya. Dito sa Kawikaan 2:2-5, sinabi ni Solomon, pag-ikiling mo ang iyong mga tainga sa karunungan at gamitin ang iyong puso tungo sa kaunawaan. Kung magkagayon ay iyong maunawaan ang pagkatakot sa Panginoon at matagpuan ang kaalaman sa Diyos. Kasi pag-ikiling daw natin ang ating tenga sa karunungan. Anong karunungan? Salita ng Diyos sa mga pangangaral. Ikiling, kinig. Ano yun? Kiling. Dapat ipapasok, dapat makinig. Ikiling ang tenga sa karunungan, magkagayon maunawaan ang pagkatakot sa Diyos. Ito mga kapatid, ang 7 mga 5 prinsipyo sa simulain nating prinsipyo o simulain na foundations sa 2022 kung paano ang salita niya ay tunay na darating sa atin. Prinsipyo ng pakikinig. Una, ang pakikinig na ang Diyos ay nagsasalita sa iba't ibang paraan sa pagdaparating ng kanyang kalooban at pamamaraan. Pamamagitan ng mga propeta, pamamagitan ng mga sa universe, pamamagitan ng salitaan niya sa ating pagbabasa, sa ating pagbubulay-bulay, sa pamamagitan ng espiritual na mga otoridad sa bahay at sa simbahan, sa pamamagitan ng kanyang espiritu, sa pamamagitan ng pangungusap ng mga panaginip at sa pamamagitan ng ating mga karanasan. Pangalawa, sinabi natin na siya nagsasalita.
ah, upang ang mga tao ng Diyos pala ay nakikinig sa Diyos. God's people will hear God speak. Kung tayo sa Diyos, makikinig tayo sa Diyos. Kailangan nating mabago ng pag-iisip, pangatlo, at nakatalaga upang makakarinig sa Diyos. Pangapat, tayo tinawag ng Diyos makinig upang isagawa kanyang mga salita na ating naririnig. Katapusan, ang kalooban ng Diyos ay makinig upang tayo matakot sa Kanya. Ito ang mensahe ng Diyos para sa atin sa bagong taon pa rin na ito. Pundasyon upang darating mga araw, ang mga mensahe na darating ay matatag na magpunta sa atin sa katotohanan. Naway pinagpapala tayo mga kapatid sa mensahe ng Diyos para sa atin at maging tunay na biyaya na magdala sa atin sa bagong taon ng 2022. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, purihin ka sa inyong pangungusap sa amin, salita mo, sa inyong kalooban dahil sa pag-ibig na kami pagwikaan, na kami sabihan, na kami na ikaw ay mangungusap sa amin sa mga bagay na kailangan namin marinig. Salamat o Diyos sa mga prinsipyo ng pagkikinig sa iyo. Turuan niyo kami sa mga tunay na prinsipyong ito at aming panghawakan ng matatag at tunay upang maging matagumpay kami muli. Ang Taib Covenant Reformed Church ay matagumpay na lalakad, maglakbay sa 2022 na matagumpay na magsasagawa ng matakot at pinagpapala. Purihin ka o Diyos, magitan ng Espiritu na nagsasalita ka sa amin. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid. Ay pinagpapala kayo hanggang sa sunod nating pangangaral ng salita. Amen.